Hi guys! Share ko ulit sa inyo itong pina-return and refund namin na order sa Shopee. Actually, sa papa ko ito na order, nung pagtanggap namin is hindi pala siya yung expected namin na order. Do tama naman, pero iba talaga siya sa ine-expect ng tatay ko na order. Hindi naman siya magagamit kaya ipapaliturn na lang namin. Binuksan lang namin yung mismong parcel or yung box, pero yung mismong package ng item is hindi na. Kasi nakikita na agad namin sa pagbukas pa lang na iba talaga yung item na ine-expect namin. So binalik ko agad sa box, binalot ulit at nilagyan ng tape. Tapos dito sa Shopee app, nag-request agad ako ng return in refund. And take note, kaka-receive lang namin ito pero ibabalik agad namin ito sa seller through return and refund. Shopee Express pala ang nag-deliver nito pero ida-drop off ko ito mamaya sa JNT. So watch nyo itong video hanggang sa dulo para malaman nyo paano mag-request ng return in refund sa Shopee. So dito sa Shopee app, punta kayo doon sa order na ipapa-return in refund natin. So click ko lang yung order ko, then sa bandang baba may nakalagay dito na return and refund. Then katabi lang niya yung order receive. So wag nyo i-click yung order receive kasi mahihirapan tayong mag-request ng return in refund kung yan yung pipindutin natin. So dapat ito yung pipindutin natin, itong return in refund. After nyan, ayan, ito yung pipindutin ko kasi dito na belong yung reason kung bakit ko ipapa-return yung parcel. So ayan na, dito mag-fill up lang ako nito. So start tayo sa reason. Dito sa reason, nahirapan ako kung ano yung pipindutin ko dito kasi hindi naman sira yung na-receive namin and kumpleto naman. Kaya yung pinili ko na lang dito is itong product does not meet expectation. Kasi true naman, hindi talaga ito yung expected namin na itsura ng item. Then after choosing your reason, click confirm. So, itong refund amount, automatic na yan. Tapos sa Shopee Pay ko siya mari-refund. And mababalik din sa akin yung points na ginamit ko during checkout. So, lahat mari-refund. Next naman, dito tayo sa description. Lagay mo lang dyan yung reason or complaints mo sa item na natanggap mo. Tapos, maglagay ka na din ng isang video at mga pictures for more proof. After natin dito, click lang natin yung submit. Then ayan, ito na yung return and refund details ko. And by the way, hanggang April 6 lang, pwede ko i-drop off yung parcel doon sa JNT. So any day from today, which is April 1 today, hanggang April 6, pwede ako pumunta sa JNT. Basta wag lang lumagpas sa April 6. And ayan, okay na itong mga details ko na nandito. So proceed lang ako sa pagpili ng shipping option. So ayan, makikita nyo dito, tatlo na yung available na shipping option. May pick up na ulit which is free lang, like sa drop off, free lang din, and self-arrange. So yan yung tatlo. So yung pick up, hindi ko siya ma-select kasi walang available courier para dito. Ayaw ko din mag self-arrange kasi hassle. So dito na lang ako sa drop off kasi free lang. So select ko lang yan, then confirm. Ayan, actually okay na ito. So, kailangan ko na lang i-screenshot yung waybill or yung return label. So, andito yung date kung hanggang kailan ko lang siya i-drop off. Andito din yung address ng JNT kung saan ko pwede i-drop off yung parcel or yung package. Pwede ko pa yan i-change pero for me, ito na yung malapit na JNT sa amin kaya di ko na kailangan palitan yung address. Andito din yung instruction para sa parcel. Nakalagay dito na repack your item properly with its original packaging, example, box, pouch, and etc. Along with all the inclusion, example yung tags, accessories, freebies, and etc. So ibalik nyo lahat doon sa box or sa parcel. So ito is ginawa ko na yan kanina. Naripack ko na yung item doon sa original na lalagyan niya at na-tape ko na din yon. So kapag nakapag-request na tayo ng return and refund sa app, naripack na yung parcel. Ang next naman, pwede na tayo pumunta sa JNT. Tapos present the tracking number to JNT for processing. So ito na yung return label. Ito yung i-screenshot natin. So para ma-screenshot natin yan, click lang natin yung download. Ayan, ito yung return label. Need natin to. So, screenshot lang natin yan. So, ayun, okay na yon. Pwede na natin itong i-back.
Makikita nyo dito, nasa return and refund tab na yung request ko. So, dito ko pwede track yung parcel kapag na-drop off ko na ito doon sa Genti. So, for now, return pending pa lang muna yan. By the way, ganito pala kalaki yung box ng package na i-drop off ko ngayon sa Genti. Ito yung video kung saan dumating na ako sa Genti, bit-bit yung package na ipapareturn ko. So bali nag-cut off na sila pero mabuti na lang may kasabayan din akong nag-drop off ng package or ng parcel niya. Sa Shopee din yung sa kanya. So dalawa na lang kaming customer dito. So ito yung package na ipapareturn ko. Bali nagantay na lang ako na matapos yung nauna sa akin. Then nag-ask na din si Kuya Genti sa akin kung ano daw yung need ko. Sabi ko mag-drop off lang ako or magpa-return lang po ako ng parcel. Then nag-ask siya kung may label na ba daw ako. Sabi ko opo, meron na. Tapos pinapunta lang nila ako sa loob para ma-print na daw yung label na na-screenshot ko kanina. Tapos dito sa loob, may officer pala dito. Then inabot ko lang sa kanya yung phone ko. Then may tinype lang siya na code mula doon sa return label na pinakita ko. Then ayun, na-print na tapos binigay na niya sa akin. So bumalik ako ulit sa labas tapos nag-asa ko anong next gagawin. Tapos ayun, dinikit na yung label or yung return label sa package ko. Then okay na yun. Then umuwi na ako, dala yung copy ko. So ito yung copy ko. Bali address ko lang naman yan and address din ni seller. So for refund, mga around 9:36 ng gabi, natanggap ko na agad yung pera doon sa Shopee Pay ko. Pati yung coins is na-receive ko na din. So lahat is na-refund. So ang bilis lang no, di na umabot ng 24 hours yung pag-refund ng pera. Tapos dito sa Shopee app ko, refund completed na din yung nakalagay. Tapos yung package na na-drop off ko kanina is naka-departed na siya sa sorting facility nila sa Tagum. So nakaalis na agad at ibabalik na yun doon sa address ng seller na nakalagay doon sa return label. So gano'n lang po mag-return in refund sa Shopee. And also guys, advice ko lang sa inyo, kapag dumating na yung order nyo from Shopee, huwag nyo agad i-click itong order receive. Wait lang kayo, nakusa siyang mag-order receive after 7 days. Give time to test your item bago mag-click ng order receive. So what if nasira itong order nyo after 3 days tapos na-click nyo na yung order receive? So hindi na kayo makakapag-request ng return in refund kasi na-click nyo na yung order receive. Kapag na-click na kasi natin yon, kaya ang mangyayari nun, ifo-forward na ni Shopee kay seller yung payment ng order natin. So mahirap yun kapag meron na kay seller yung payment kasi hindi na mababalik. Okay lang kung meron pa kay Shopee yung payment natin kasi at least mababalik pa yun sa atin. If ever lang talaga kung may sira talaga yung product or item na binili natin kay seller. Though may terms and condition pa rin sa pag-return in refund, so hindi basta-basta magpa-return in refund. So if you wanna know more about return in refund, punta lang kayo sa Me tab, tapos hanapin nyo yung help center, then search return in refund. So maraming lalabas dyan. Basahin nyo po ang mga article dyan to get more knowledge about Shopee's return in refund policy. So dapat maglaan tayo at least mga 7 days pagkadating ng order natin sa Shopee. At least may chance pa tayo mag-return in refund if ever defective yung product na receive natin. So hindi na tayo mahihirapan mag-return in refund. So wag agad pindutin ang order receive. So ayun lang, I hope nakatulong itong video tutorial ko sa inyo. Bye-bye!